magiging smooth yung iyong ginagawa. Pero pag mali yung iyong inuna, automatic mali. Hindi ba, magising mo, hindi ka nag-pray. Nagising mo, hindi ka nagpasa. Nag-pray ka, pag-gising mo, hindi ka nagpasalamat sa Lord. Diretso na lang kape, kahit, tas takbo na. Hindi, yun ang priority mo. Hindi si Lord. Kaya ngayong bagong taon, maganda mga kapatid, iba ang inuuna natin. Pag mali ang nasimulan mo, magiging mali lahat na. Ngayong taon mga kapatid, ito na yung panahon para iayos na natin, itama natin ano ba yung priority natin sa buhay. Yung bang mga paghanap buhay ba? Yung bang para sa ating pamilya ba? O para sa atin ba? O para sa akin ba? Pag yan ang inuna mo ba mga kapatid, hindi magiging maayos ang kalagayan mo. Church, ngayon ang panahon para itama, iayos with right decision, good choice, new perspective, with positive thinking, at tama right motive din. Kapag maayos ang sinimulan natin, at si Lord ang ating naging priority, maayos ang lahat. Sabi mo sa katabi mo, make God your priority. Make God your priority. Make God your Kaya ba? priority. Kaya ba mga kapatid? Make God your Baka pag-gising natin yung sinabi ni Kuya dito kung ano-ano yung inuuna natin, nakalimutan natin si Lord. Sa totoo lang mga kapatid, itong taon na to, pag gising ko, hindi ko talaga hinahawakan yung cellphone. Bago ngayong taon. Kaya nga minsan, tanghali ko na nabubuksan o mga alas 9, alas 10 na. Inuuna ko muna yung magpasa, mag-devotion. Bahala na yung mga message kung ano man yun. Kaya nga minsan marami na naiinis sa akin doon. Tawag ng tawag, text ng text. Pero hindi ako maano sa kanila. Inuuna ko si Lord. Ginagawa ko yun ilang araw na. Pag sabi nung binasa ko na libro, 21 days na ginagawa mo ang isang bagay, magiging habit. Pag sinimula mong magbasa ng Bible, tuloy-tuloy, magiging habit mo yun. At nangihinayang ka kapag hindi ka nakapagbasa sa isang araw. Nakuha natin mga kapatid, gawin natin priority si Lord. Eto pa. Sabi sa Matthew 22:37. Utos ng ating Panginoon, no? Jesus told him, you must love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Isang bagay ito mga kapatid na kailangan priority natin si Lord. Mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ganito rin ang sabi sa Mark chapter 20, isulat na lang ninyo dyan kapag nag-take note kayo. Paalala ko lang sa inyo, pag halimbawa sa midweek service natin, pwede kayo magdala ng Bible, pwede kayo magdala ng notes, bulletin. And then, meron tayong i-assign na magsasalita sa midweek service. Service din yun. Ang tema natin sa service natin ngayong taon ay prayer. Ngayong month, next month, magka-assign tayo, ang topic ay love. So lahat ng topic, love, patungkol sa pag-ibig, pero merong subtitle. Bahala kayo pa sa love ang tema natin. So ini-encourage ko ang bawat isa sa inyo na pupunta kayo para lalong madagdagan yung ating kaalaman at manabik kayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Sabi sa Mark 12:30, and you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. O tignan nyo sa Old Testament, hindi parehas lang din ang sinasabi. Ang Bible, isa-isa lang yan. Si Jesus lang ang tinutukoy dyan. You shall love the Lord your God. Sabi sa po yan Deuteronomy.
You shall love the Lord your God with all your heart and mind, and with all your soul, and with all your strength, your entire being. Tignan niyo sa 6. These words which I commanded you today shall be written in your heart and mind. Dapat yung salita ng Diyos nakaukit sa ating mga puso at isipan. Kaya yung sinasabi ni Kuya Lito, tama yun. Mga kapatid, pagdating ng Sabado, depende po sa mga nag-work, nagpapasalamat ako doon sa mga nagtatrabaho, na kahit Sabado, nagtatrabaho sila, puyat sila, pero pagdating ng umaga, kahit medyo konti tulog, inuuna pa rin si Lord, magsisimpa pa rin sila. Kasi ang iba po ang pananaw, pagod ako puyat ako So sasabihin mo ba sa Panginoon niya, Lord, puyat ako, hindi mo na ako magsisimpa. Ito yung mga tao talagang inuuna ang Lord kahit pagod sila. Dahil alam nyo ba kapag kayo ay nasa church, mawawala yung pagod nyo. Yung pamangkin ko nag-testimony sa Manila at siya ay nagpiplis na rin doon. And then nag-testimony siya, yung babae na pamangkin ko. Nagtatrabaho yun, 2 anak. Ang asawa nun, mayor. Ang sabi niya, alam niyo ba ako, dami kong ginagawa, nagtatrabaho pa ako, may anak ako, may inaasikaso ako. And then ako pa yung sa youth leader, may ganito, nagpipreach pa. Pero alam niyo ba, hindi ko inaano yung pagod. Pag ako ay nasa church, nare-relax ako. Bahala na pag-uwi. Ang mahalaga, nare-relax ako sa church. Dapat ganito yung mindset natin, hindi yung pagdating natin sa church, kaya kayo napapagod mga kapatid sa church. Ito yung sasabihin ko sa inyo, totoo. Kaya ang mindset nyo napapagod kayo kasi nga iba yung tinitignan ninyo, hindi si Lord. Yung bang nasa mind ninyo, si pastor baka magsalita na naman ng patungkol sa akin, yari na naman ako ito. Pag gano'n ang mo, mentalidad mo, talagang babagsak yung hindi ka makakapag-rest kasi nga wala kang peace of heart. Peace of mind. Yun yung totoo. Pero kung ang tinitignan mo si Lord, marerelax ka dahil si Lord nagbibigay ng kapayapaan at nire-relax niya yung ating body, soul, and spirit. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Church, ito yung panawagan at ito yung utos mismo ng ating Panginoon na mahalin natin at unahin natin ang ating Panginoon higit sa lahat ng bagay. At ito ay sumasakop sa buong pagkatao o buong buhay mo. Alam niyo mga kapatid, yung mga tao sa labas, tinitignan tayo paglabas dito, pag uwi ninyo, pagpunta niyo sa eskwela, pagpasok niyo sa trabaho niyo, o sino man nakakasalubong yung mga unbelievers, tinitignan nila yung pagkatao mo. Ano ba yung ipinapamuhay mo? Paano ka ba nabubuhay bilang isang Kristiyano? Tinitignan nila yan. Tama yung mahalin natin ang ating kapwa. Sabi nga, loving people, loving God. Pero tandaan natin ang sinabi ng Panginoon. Mahalin natin ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Yan yung talagang lagi natin uunahin. At ganito uri ng pagmamahal ang hinihingi ng Diyos sa atin. Higit sa lahat, naunahin natin siya. Make Jesus most important person in your life. No one can have a happy life without God. Tama po ba? God is more important than anything else. Si Lord ang importante sa lahat. Kapag sinabing with all, A-L-L. Kapag sinabing with all means, hindi kalahati. Tibuok. Yan, Bisaya na. Buo. Hindi partial. Hindi 99% at hindi rito tira-tira. Hindi bawas. Dapat pag minahal natin si Lord, intentional.
Dapat buong buo, ibig sabihin complete. Amen po ba? Kapag sinabing with all your strength, ability force means lahat ng puwersa mo, itodo mo na. Kung mamahal natin ang Diyos, ibigay mo na lahat, itodo mo na. Huwag partial, huwag kunti lang. Hindi niyo ba, ang ating Panginoon, ibinigay niya lahat. Naparito siya sa bundong ito, ibinigay ng Diyos Ama ang Panginoong Jesucristo para sa atin. Naparito siya sa mundong ito, hindi para paglingkuran, kundi naglingkod sa atin. At hindi niya ikinahiya na siya mamatay sa cross. Para sa inyo, para sa atin. Alam niyo ba ang mamatay sa cross ng panahon na yun, ikahiya-hiya. Pero hindi ikinahiya ng Diyos. Dahil alam niya mayroong purpose. Pero tayo, hindi eh. Mahal natin ngayon, mamaya hindi. Paglilingkuran natin, hindi. Parang pag ganun-ganun tayo eh. Para tayo namamangka sa dalawang ilog. Sana hindi ganun mga kapatid. Ngayong taon dapat itodo na natin sa Lord. Amen po ba? Kaya ba? Amen. Bakit hindi mo tayo? Naman kami dito. Ano yun? Huwag ako dito. Baka hinahanap yung teacher niya si Pitipyo. Nanibaho ko. Nanibaho ka Ate Mildred. Ha? Thank you, Lord. Nasa na ba? Ito dapat yung magiging ano natin. Masasabi natin sa Panginoon na ang lahat ng nasa akin ay iyo, Panginoon. Meaning using your all strength, your ability to glorify Him. Amen po ba? Kapag sinabing with all your mind, ito yung ating understand. The way of thinking and feeling, thoughts, either good or bad. Paano natin uunahin o ipaprioritize o prioridad ang Diyos? Unang-una by seeking God's first. Ito pa, alam na alam nyo na ito eh. Lagi kong ginagamit ng versikulong ito. Pakibasa po. Verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added. Okay, 34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Its day has enough trouble of its own. Tingnan niyo yung kulay blue. Blue pa tawag yan o ano? Violet or purple? Ano? Blue. Blue? Blue yan. Sabi niya, do not worry about tomorrow. Ito yung nagiging problema kaya hindi natin ma-priority ang Lord sa buhay natin. Ang inuuna natin imbis si Christ, ano ang inuuna? Si rice. Lagi niyo bang kakainin ko? Huwag niyo nang isipin yung bukas. Sabi ng Panginoon, no? For tomorrow will worry about itself. Ano, malinaw na malinaw, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Tapos itong tomorrow, nag-aalala kayo lagi. Anong kakain ng anak ko bukas? Anong bibitiin ng anak ko bukas? Anong babaunin ng anak ko bukas? Anong kakainin namin bukas? Lagi na lang bukas. Sabi ng Panginoon, do not worry about tomorrow. Alam na ng Lord yung kailangan mo ngayon at bukas. Saka mo na isipin, each day has enough trouble of its own. Bahala na si Lord bukas. Pagdating bukas, hingi ka na naman sa Lord. Hindi yung iniisip mo lahat. Halos araw-araw, hanggang isang buwan nga, Lord, anong kakainin namin ngayong buwan na to? No, isang buwan kagad. Ano ba sinabi ni Lord? Therefore, do not worry about tomorrow. Huwag natin isipin lagi yung bukas. Mapapagod tayo, mga kapatid. Manghihina tayo. Magkakasakit tayo. Ibigay natin sa Lord dahil alam ng Lord bago pa lamang sabitin ng ating mga labi. Alam na ng Diyos ang pangangailangan mo.
Yun yung sabi sa Bible. Bago ka pa lamang humingi, alam niya ng pangangailangan mo. Kaya nga sinabi yan, do not worry about tomorrow. Hello? Kaya nga hindi nagiging priority ang Diyos dahil iniisip natin yung bukas. Hindi ka lang makatulog sa gabi. Alam niyo ang tip dyan mga kapatid, seek first the kingdom of God. Hello? Instead na mag-alala, think about the things that are important in the kingdom of God. Magpasalamat ka, Lord, napakabuti mo. Kahit wala ka pang kakainin bukas, ngayon pa lang, Lord, napakabuti mo kung isipin yung bukas. Grabe, Lord. Ang bait mo, Lord. Sinusupply mo ang lahat. Huwag kang mag-alala, instead na nagugulmihanan ka o mag-alala, pray more and worry less. Ay, sorry. Nadala ako. Sorry. Mag-pray lang tayo. Huwag tayo mag-alala kasi ang pag-aalala ay hindi nakakatulong sa atin. Ang pag-aalala, sabi ng Lord, hindi nakakadagdag sa buhay natin. The more na nag-aalala ka, magkakasakit ka. Kasi nga wala kayong tiwala sa Diyos. Kung naniniwala ka na meron kang Diyos na pinaglilingkuran, mayaman, pinakamayaman, nagmamay-ari ng lahat, bakit ka mag-aalala? Yung sabi nga ng Bible nga, susunod pa nga, yung ibon na hindi nagtatrabaho, pinapakain ng Diyos amang nasa langit. Tayo pa kaya na mga nilikha ng Diyos na kawangis niya, mga anak ng Diyos, hindi niya ipoprovide yung pangangailangan natin. Okay ba? Do not worry about tomorrow. Hello? Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Don't worry about tomorrow. Huwag kayong mag-alala. Alam ng Lord yan, for I know the plan, sabi niya. Paano natin uunahin o ipaprioridad ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagtuon ng ating paningin kay Jesus. Ano ang ibig sabihin dito, Pastor? By fixing our attention on Jesus or focusing our eyes on Jesus. Hebrew 12:2. Hebrew 12:2a. Sabi po dyan, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Grabe. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula simula hanggang katapusan. Kung laging nakatuon ang mata natin sa Panginoon, mga kapatid, tiyak, sigurado, tumpak, nalagyan din ang Bisaya, klaro, malinaw na tayo ay sasamaan, tutulungan ng Diyos sa mga ginagawa natin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Maniwala kayo sa akin. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Marami ng mga taong nagtetestimony ng subok na nilang Panginoon. At ipinagmamalaki nila ang Diyos na pinaglilingkuran nila ay hindi nagkukulang kailanman sa kanilang buhay. Siya yung refuge nila, helper nila, protector nila, provider nila. Lahat nasa Panginoon, mga kapatid. Kaya huwag kayong mag-aalala. Lagi lang ninyong uunahin si Lord. Dahil pag inuna natin si Lord, hindi tayo talo. Laging panalo. Amen po ba? Amen. Kapag nakikita mo lagi ang Panginoon, yung problema mo, mawawala yan, huwag mo nang isipin yung problema. Kasi ang problema, andiyan lang yan. Pero kapag kasama natin ng Lord, mapagtatagumpay at malalagpasan natin ang mga problema. Amen po ba? Amen. Kaya marami mga tao na pupunta sa depression, kasi nga, wala silang Panginoon, hindi nila kilala ang Diyos. Huwag mo titignan yung
kahinaan mo, titignan mo si Lord. Huwag mo titignan yung problema mo, titignan mo si Lord. Siya lagi, tutok mo yung mata mo sa Kanya, Lord. Umikit ka, Lord, salamat. Lagi ka na lang magpasalamat. Pag dumating yung napakalaking problema mo, Lord, salamat. Panghawakan natin yung mga pangako ng Lord. Amen po ba? Amen. Dapat yung mga ginagawa natin, laging i-align natin sa salita ng Diyos. I-align natin sa kalooban ng Lord. Ito yung gusto ng Lord sa atin. Pag ginawa natin priority si Lord, i-align natin yung ating mga ginagawa. Dapat nakakonect tayo sa kalooban ng Lord. Amen? At dapat nakaangkla ang ating buhay sa salita ng Diyos. Thank you, Lord God. Sabi nga sa Colossians chapter 3, keep focusing on the things that are above. Patuloy daw natin ituon ang ating paningin sa mga bagay na nasa itaas. Keep our mind on the things that are above. Yun yung sinabi sa Colossians chapter 3. Bakit mahalaga na unahin o i-prioritize ang Diyos? Number 1. Bakit mahalaga na unahin o i-prioritize ang Diyos? Number 1, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos, mabuti man o masama ang ginagawa natin. Tinagalog ko na lang po. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ang bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundo ito. Tama connection sinasabi ni Kuya dito. Meron man tayong mga kahinaan, hindi man perfect. Talaga walang perfect na family. May mga problema, pero pag still nagpapatuloy tayo sa Lord, may ginagawang Lord. Ang umaatras, umuurong talo. Ang nagsusurrender. Pero ang nagpapatuloy, panalo. Kaya lang tignan nyo Sabi niya dyan, ipagsusulit natin sa Lord, mabuti man o masama, ang ginagawa natin sa Lord. Wala kasing natatago sa Diyos. Kahit yung iniisip mo pa lang, alam na niya. Bago pa lamang sambitin ng labi mo, alam niya na. Yung laman ng puso mo, alam niya. Kilos mo, alam niya. Motibo mo, alam. Lahat alam Wala tayong may tatago sa Lord. Kaya nga ang hirap, mga kapatid, mamuhay ng plastic. Mahirap mamuhay ng plastic. Ang tawag niya ni Lord, hypocrites. O ipokrito. Hindi makabasang pinggan. Pagkaharap mo isang tao, okay. Mabait ka. Hindi pag tumalikod dyan, masama ka. Yun yung sinasabi nga. Alam ng Lord. No? Bakit? Kung anong itinanim ng tao, aanihin niya. Bakit tayo magtatanim ng kaplastikan sa kapwa natin? Di ba, Brad? Pagkaharap mo, hindi. Unahin natin si Lord. Kapag kinuna natin si Lord, mawawala yung mga bagay-bagay na negatibo sa ating isipan. Mawawala yung sama ng loob mo sa kapwa mo. Mawawala yung itinatanim mo dyan. Pag si Lord ang inuuna mo, aayusin ng Lord ang buhay mo. Amen. Napakasarap maglingkod sa Lord, mga kapatid. Hindi ko ipagpapalit. Ako'y nagpapasalamat. Inabot ko itong taon na to, 60 ko. Maraming salamat sa inyong mga regalo. Napakagandang regalo. Alam niyo kasi, ano yun yung parang namana ko sa tatay ko. Bubuhay pa yun, wala nang ginawa kundi regalo ng pabango. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. At ang Lord na ang magbabalik ang lahat ng yan. Thank you, Lord. Number 2, bakit mahalaga na unahin natin si Lord? Ito yung number 2. Yan. Hebrew 9:22b. At kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala rin kapatawaran ng mga kasalanan. Unahin natin si Lord.
Isipin nyo, ang pinambayad niya, yung mahal na dugo, yung precious blood ng ating Panginoon. Tapos tayo, inuuna natin yung, kaya nga inuuna ko doon yung yung Matthew 6:33. Do not worry about tomorrow. Alam niyo na ang gagawin niyo mga kapatid? Huwag na kayong mag-alala para bukas. Ipoprovide na ni Lord yan. At ako naniniwala ko sa iyo, hindi naman kayo nagugutom Meron ba sa inyo hindi na kumain ng isang araw? Wala. O kami nga ni Pastora hindi namin natikman ng masarap 21 days. Hindi namin natikman masyado yung masasarap na pagkain dahil fasting man kami. Pero maganda yun. Nagkasakit, pero ngayon okay na. Healthy na, wala na yung acid reflux. Thank you Lord. Ano lang yan? Prayer lang, prayer lang. Oo. Prayer lang. Di balik pumayat, basta healthy. Amen? Ang sabi rito sa teka, nawala yung number 3 ko Ito pala, bakit mahalaga na unahin natin si Lord? Nawala Dahil nilikha tayo ng Diyos at binigyan niya tayo ng bagong buhay. Ito yon. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Para gumawa tayo ng kabutihan na noong pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Malabo yung pagtingin ko sa malaya. Para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Ito yun ang gusto ng Lord, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Unahin natin si Lord, unahin natin yung paggawa ng mabuti, hindi yung paggawa ng kung ano-anong bagay. Wala na yun, ibaon na natin sa limot. Yung mga nakaraan, ibaon na natin sa limot. Lahat ng meron sa'yo, ibaon mo na sa limot. Wala na, tapos na. Ngayong bago na. Tingnan mo kung anong gagawin ng Lord sa'yo. Magiging maaliwala sa mukha mo, makakangiti ka ng maayos, makakasalubong mo yung kapwa mo ng taas mo, oh Lord, thank you Lord. Pero pagka nasalubong mo dahil meron pa rin dyan, mahirap. Pangiti-ngiti ka lang, pero sabi ko na nga ba, puro ka ng labas mo niyan. Kaya huwag na natin gawin yung mga bagay na yun. Amen po ba? Amen. Ito yung inuutos ng Diyos na dapat natin unahin. Number 1, mahalin natin ang Diyos ng una sa lahat. Number 2, ito na naman, pumasok na naman ito sa akin. Uulitin ko na naman sa inyo mga kapatid. Lagi itong nababanggit sa topic ko. Sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng ikapo. Pero dito, meron ito. Ito yung mga express. Ito yung sinasabi ng iba. Ewan ko lang, nag-get ko lang ito sa mga ibang tao. Mag-atak ba ako? Bisaya Ito yung naririnig ko lang. Ito yung itinatanong ng maraming Kristiyano na hindi pa subok ang kakayanan ng Diyos sa kanilang buhay. Sabi nila, murag kulang pa man ni sa akong mga kinahanglan sa matag adlaw. Hirap mag-Bisaya. Ay sunod na lang sweldo. Kay kinahanglan pa nako. Gamiton ko anay, kay daghan pa nako paliton o mayroon. Gamay ra sa akong sweldo, maghatag pa kayo ko. Mao gyud yang linya nato usahay. Church mamati. Atong ihatag ang bahid para sa Dios kay sobra-sobra na panalangin ang iyang ginabalik sa atuwa. Ang ikapulo mao'y usa ka pahinumdom. Tama ba yun? Nga ang Diyos mao ang tig-supply sa tanang mga anak nato. Siya ang Diyos nga nagatubag sa atong mga pangandoy o pag-ampo.
Kiniusap ang personal nga pagdapit sa Dios sa usa ka paggubo sa iyang panalangin sa imong kinabuhi. Mga kapatid, nahirap ko, ako ang gumawa lang dito kaya yung Bisaya ko hindi maganda. Pero naiintindihan nyo? Okay. Kaya church, unahin mo siya, si Lord ang unahin mo, panalo ka. Sabi mo sa katabi mo, ulit, make God your priority. Yan. Make God your priority. If you want to win, make God's rule. Or play God's rule. Kung gusto mo manalo ka, play God's rule. If you want to win, play God's rule. Yun yung dapat. Sumunod tayo sa tuntunin ng Diyos. Ito na, iisa-isa na natin to mga kapatid. Ito kasi hindi ko nawawala. Gusto ko lang sa iyo. Kasi bagong taon dapat, bagong pasimula natin dapat. Tama yung pasimula natin eh. January ngayon, bagong taon. Dapat tama yung pasimula natin. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Ibigay ninyo ang buong upang matugunan ang mga kailangan sa ating Diyos. Subukin ninyong gawin ito, hindi pupusan ang alangawan ng langit at isuot sa inyo ang masaganang pagpapala. Yan, thank you. Kaya ako pinapabasa sa inyo kasi baka pagising nyo kayo ng umaga. Hindi pa kayo nagbasa ng Bible. Kaya pinapabasa ko sa inyo. Tignan nyo sa English version. Bring the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Temple yun na sa ibang translation. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven, ito yung ginamit, and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Ang ganda ng pagkakasabi yung test me, sulay ako. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng bintana ng langit, bakong ginamit. Durungawan, kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit, mga at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Anong sabi ng Lord? Test me, sulay ako. Ang tanong, sinusubukan ba ninyo ang Diyos? Hello? Huwag niyong subukan ng Diyos. Gawin ninyo, sumunod kayo. Sinabi niya, subukin ninyo ako niya. Ibig sabihin niya, gawin ninyo. Subukan ninyo ako. Pag ginawa niyo yung mga kapatid, January ngayon, unang taon at tama yung pinasimulan mo, maniwala kayo sa akin. Hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Pag ginawa niyo yan, makikita niyo yung kamay ng Lord. Tandaan niyo yan. Eh dito, meron itong isang kwento eh. Ewan ko kung narinig nyo na ito. Siguro narinig nyo na ito. Alam niyo, meron isang bagong membro ng church na nagtanong kay pastor. Ang sabi niya, Pastor, ano po ba yung tithes? Hello? Sabi niya, Pastor, ano po ba yung tithes? Eh, dahil Bisaya yung pastor, tekhi. Tekhi. Imbis na tithes, tekhi. Sabi niya. Sabi ng pastor, ito yung ika-10 bahagi ng kinikita mo or 10% ng income mo tinatanggap mo. Ganun po ba, pastor? Halimbawa po, pastor, meron po akong 100. Magkano sa Lord? Ay di 10 piso. Kaluoy sa Ginoo. Oo, nagtanong na naman yung membro. Eh, pastor, halimbawa, meron akong 1,000. Eh, magkano sa Panginoon? Eh, di 100. Nakaluoy naman sa Ginoo. Ganun na lagi yung sinasabi niya. Ay, pastor, nakabenta pala ako ng bahay at lupa at nakapagbenta ako ng 4 million.
Magkano sa Panginoon? Sabi ng bagong membro. 400,000. Eh, di 400,000. Ha? Sabi na, na-shock yung lalaki, yung bagong membro. Kaluwi na ako. Malaki na, mga kapatid, yung ibibigay sa Lord. Kaluwi na ako. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kapag inuna nyo si Lord, hindi kayo magkukulang. Ano mas malaki? 400,000 o 3,600,000? Ikwenta nyo ano mas malaki doon. Kaya nga mga kapatid, yun ang sabi ng Lord ibigay ninyo. Kapag pinasimulan nyo ng Lord ng tama, magiging tama lahat yan. Hindi magkukulang si Lord sa inyo. Baka sabihin si Pastor, laging inuulit-ulit. Kaya ko ito laging sinasabi sa inyo mga kapatid. Kasi nga, baka hindi pa ninyo ginagawa ito. At hindi ako umaantong doon sa Malakay 9 pataas. Kasi mabigat yung word doon. Ang word doon, Pastor, Panginoon, paano pa ka namin ninanakawan? Yun ang tanong doon ng tao, paano ka namin ninanakawan? Kaya pag ganun ang tanong, kayo nang nakakaalam doon. Amen po ba? Amen. Hello? Amen. Kaya ba namin gawin yan? Yes. The more na nagbibigay ka at tama yung ibinibigay mo sa Lord, lalo pang pararamihin ng Lord yan. Gusto ng Lord na gamitin ang buhay mo, pasaganahin ang buhay mo, para magamit ka sa kanyang kaluwalhatian at sa ibang tao. Pero kung tikom ang kamay mo, sabi nga niya, ang bukas palad sa pagbibigay ay lalong nananagana. Pero ang tikom na kamay, sa Proverbs to panulti yun, pero ang tikom na kamay ay lalong nagdaramo. Paano lalagyan ng Lord? Tikom Ako natin, pag bukas palad, lalong dumadaloy, a blessing. So dito na po ako magtatapos mga kapatid. Sana yung aral na to nag-get ninyo. At kapag ginawa nyo yan mga kapatid, ito yung isang masasabihin ko sa inyo. Huwag nyo titignan kung magkano binibigay ng ibang tao. Huwag nyo ilalagay ito. Yung pinanggalingan ko church sa Manila, yaman-yaman na yun. Kahit malit lang yun, pero ang yaman ng mga membro doon. Hindi ko tinitignan yung kanilang yaman. Pag ako nagpipreach doon, lagi ako nagpipray, Lord, lalo ko pa silang pasaganain. Wala akong pakialam kung magkano bigay nila, kahit 1 million na i-touch nila Kung yun ang kinikita ng tao malaki, bakit ako makikialam sa touch doon? Nakukuha natin, huwag natin tignan yung mga tao kung magkano binibigay. Ang tignan mo yung sarili mo, ikaw ba'y tapat sa harapan ng Diyos? Ikaw ba ay tumutupad sa sinasabi ng Lord? Kapag gano'n ang mentalidad mo, hindi malulugod ang Diyos kahit na magbigay ka pa dyan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung ano yung nilagay ng Lord sa iyo, iyon ang ibigay mo sa Kanya. Kung ano yung tinanggap mo, ibigay mo sa Lord yung nararapat sa Kanya. At huwag mo titignan kung ano yung taong yun. Hello? Hayaan nyo sila, kung magbigay sila, hindi ang mahalaga. Lagi ko sinasabi sa inyo, maging tapat kayo sa maliit na bagay at magiging, kumbaga, gagamitin kayo ng Lord sa mas malaking bagay. Amen po? Okay, dito na ako magtatapos po. Make God your priority. Make God your priority. Every day, whatever your decision or plan, make God your priority. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, tumayo po tayong lahat at tayo manalangin. Salamat. Magiging pastor.